majority sa mga nadaanan nga nating lugar, especially sa may C3 tsaka sa C5, humupa na ang level ng baha dito. Medyo back to normal na nga yung sitwasyon ng mga tao dito. Bukas na rin ang mga food establishments, mga palengke, at saka yung mga repair shops para nga sa mga motor at mga sasakyan na nangangailangan ngayon ng remedyo dahil nga sa damages na nagawa ng baha. Ilan din sa mga lugar sa Caloocan na nadaanan natin na okay na rin. Marcela Street, okay na rin ito. Yun nga lang, may ibang mga lugar dito na may nakaangat pa rin na mga motor, mga tricycle, mga e-trike. Ang C3, passable na rin. P. de la Cruz, normal na rin ito. At ang lahat daw nga ng health center para sa kaalaman nito ay meron daw silang mga gamot at especially para sa leptospirosis prophylaxis na doxycycline. P. Gonzales, okay din. Zabarte, wala na rin tayo nakikitang baha sa ilang bahagi nito. Yun nga lang, kanina mga alas 8 na umaga, biglang lumakas yung ulan. Kaya antabayanan din natin ito. Dito naman, pagdating sa Camarindi Elementary School, ito yung nagsisilbi ngayon na evacuation center dito sa Caloocan. Pero nga lang merong mga iba ng mga pamilya ang nag-pull out na raw dahil kailangan daw balikan yung kanilang mga tirahan. Pero ayon sa mga nakausap natin, ang mga volunteers na nandito ay mula sa iba't ibang mga barangay na sakop nga dito ng paaralan na ito. At the same time, mga volunteers galing sa iba't ibang mga lugar ng Caloocan, pati ang lokal na pamahalaan. So kumpleto naman, konting paning lang ipapakita natin. Ito yung mga collapsible tents, kung saan sa kabuuan itong covered court daw, over 100 families ang kayang i-accommodate. Hindi pa raw sila magpa-pack up kasi baka nga raw magkaroon pa ng sunod na buhos ng ulan at kakailanganin pa raw nilang magbigay serbisyo para pa nga sa mga ngailangan ng masisilungan. May nakausap din tayo dito na ilang mga pamilya, siguro ilan sa mga dinadaing nila. For example, doon sa may dagat-dagatan daw, medyo humuhupa ngayon ang tubig baha, pero ang concern nila dito is yung mga putikan na nagpapahirap sa mga motorista. At the same time, yung mga lumipad ng araw na mga yero, tsaka ibang mga light materials na nagsisilbing ang tirahan ng ilang mga taga-Caloocan. Kasabay din ito, siguro Pauline, dagdag na rin natin, ang Brigada Eskwela medyo nauudot sa ngayon. So dahil nga pasukan na ngayong Lunes, iba sa mga pamilya na nakausap natin dito, concerned daw nila yung pagpapatuyo at paghanda sa kanilang mga anak, yung uniforms, yung mga gamit na kakailanganin sa eskwelahan. So kung sakaling araw na magkakaroon ng ekstrang oras o ekstrang panahon, araw o kahit ekstrang suporta na lang daw sa mga bagay na ito, pwede naman daw nilang maipaglaban ang pagpasok ng mga bata ngayong July 29. Pauline. Mary Mon, sa pag-iikot mo dyan sa Caloocan na syempre nakausap mo yung mga pamilya, no? Inasahan ba daw nila yung impact ng Typhoon Karina tsaka yung ganitong pinsala na dinulot niya? Naku, hindi, hati ang nakausap natin eh. Yung iba, aware sila, lalo-lalo na mga malapit dun sa creek area. Kasi alam naman daw nila na konting ulan lang, bigla ang umaapaw na ang tubig sa creek. So alam na nila yung mga kailangang gawin. Pero for the others, hindi rin nila in-expect na parang ang iba, kinukumpara na naman ito sa bagyong Ondoy, yung lakas daw ng ulan at sobrang tagal nga ng pagbuhos nito. Kaya naman yung ilan dito, kahit hindi na nanggagaling sa mga malalapit na lugar lang, iba nga nasa malalayo pa, pumunta nang dito umaga pa lang kahapon, humanap na sila agad ng masisilungan. At doon din naman sa ibabaw, makikita din natin, may mga pinapamigay din doon na mga gamot at saka vitamins, pati rin daw mga donated clothes, kumpleto rin naman para sa lahat pa ng mga ngailangan. At kahit hindi nga raw taga-Caloocan, basta nga raw hindi daw ina-expect ang naging sitwasyon nila kung saan man sila maabutan, bukas na bukas daw itong evacuation center para sa kanila, Pauline. Ayan, sige, maraming salamat, Mary Mon, at ingat ka dyan, no? Once again, that was mobile journalist Mary Mon Reyes.